Inuudyok ko talaga si Apollo Quiboloy na humarap na sa Senado. Apollo Quiboloy na asahang haharap na sa March 5 hearing ng Senado matapos matanggap ang sapina ayon kay Senador Risa Hontiveros. Tanggapin na natin na bahagi talaga ng modus ng iilang illegal recruiter at rest assured nasasawata natin yan. Meron tayong, again, roving ang lahat ng security guards natin. Mga Pilipino na balak magtrabaho sa ibang bansa, muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers kasunod ng pagkakahuli sa isa na namang peking recruiter sa DMW compound sa Mandaluyong. Hindi po natitigil ang trabaho ng Kongreso dahil sa usapin ng constitutional reform. In fact, ngayong Tuesday, magsisimula ho ang diskusyon ukol po sa wage hike. Pagdinig ng Kamara sa wage hike bills, hindi maapektuhan ng economic chacha deliberations. Today, for the first time in more than a half century, the U.S. has returned to the moon. Unang US spacecraft moon landing sa loob ng 4 na dekada, tagumpay na naisagawa. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Natanggap na ng kampo ni Apollo Quiboloy ang sumpina ng Senado. Sa inilabas na kopya nito ng opisina ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, nakasaad na pinirmahan ito kahapon ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Maridina Tolentino Fuentes. Umaasa naman ang Lady Senator na haharap na sa susunod na pagdinig ng Senado ang religious leader. Ito ang balita ni Dante Amento. Inuudyok ko talaga si Apollo Quiboloy na humarap na sa Senado. Sa halip na magpa-victim o palabasin siya pa umano ang biktima, muling hinamon ni Senator Risa Hontiveros ang religious leader na si Apollo Quiboloy na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya sa pagdinig ng Senado. Ito ay para marinig at makapagpaliwanag sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Naniniwala si Senator Hontiveros na ngayong natanggap na ng kampo ni Quiboloy ang sapina at mayroon pang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanya, ay mapipilitan siyang dumalo sa hearing. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng Senado sa March 5, 2024. At least dahil may ILBO at lalo na dahil may sapina ang Senate, ay siguro naman dagdag na pangungumbinse o pag-oobliga kay Quiboloy na humarap na po sa aming komite. Dagdag pa ng mambabatas, mas mabuti na harapin na lang ni Quiboloy ang mga isyu kaysa gumawa ng mga kwento gaya ng umano'y planong pagpatay sa kanya at pagkakaroon ng 2 milyong dolyar na patong sa kanyang ulo. Ewan ko kung ano yan, pero hindi yan ang hinihingi ng Senado sa kanya at hindi yan ang obligasyon niya sa mga victim survivors. Una nang sinabi ni Quiboloy na nagtatago siya sa sarili niyang bansa dahil nanganganib ang kanilang buhay. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Sa inilabas na pahayag ni Quiboloy, sinabi nitong hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanya. Marami lang daw nagkakagusto sa kanya kaya binalikan siya nang hindi makuha ang kanilang gusto. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila walang katapusan ang tunggalian ng ilang mambabatas kaugnay ng issue sa charter change. Ngayon naman, proseso ng butuhan sa pag-amyenda sa saligang batas ang kanilang pinagtatalunan. Hit ng isang senador, kakainin lang sila ng buhay ng mahigit 300 kongresista kapag magkasamang boboto ang Senado at Kamara. Ito ang balita ni Harleen Delgado. They want to castrate the Senate. Kasi pag jointly, 24 na lang kami, talagang kakainin kami buhay ng mga congressman.
Mali ang interpretasyon ng ilang kongresista sa saligang batas. Ito ang binigyang diin ni Senator Jinggoy Estrada matapos punahin ng ilang kongresista ang paglalagay ng mga katagang each house voting separately o hiwalay na pagboto ng Senado at Kamara sa Resolution of Both Houses o RBH No. 6 para sa pag-amyenda ng saligang batas. Iginiit kasi ng ilang kongresista na hindi ito nakalagay sa 1987 Constitution na nagsasabing maaring amyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng 3/4 na boto ng lahat ng miyembro ng Kongreso. Punto ni Senator Estrada, bicameral o mayroong dalawang kapulungan ng Kongreso, kaya hindi anya pwedeng Kamara lang ang pinatutungkulan sa saligang batas. Pag sinabi mong Congress, there are both houses, there are two houses, House of the Senate and House of the Representatives. It is reasonable to assert that any proposed amendment or revision to the Constitution should be voted on separately by both houses of Congress. Even the former justices of the Supreme Court, former Senate President, sinabi naman ang legal opinion nila, we have to vote separately. Non-negotiable yun. Duda rin siya na magbotohan sa isang joint session ang Senado at Kamara. Hindi natin alam, baka rin pwedeng trap yan o hindi. They must show a proof of life muna, no, bago kami sumabak dyan. Mahirap po. Giit ni Senator Estrada, kanilang paninindigan na dapat magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara para sa Chacha kahit pa umabot ang issue sa Korte Suprema. Punto naman ni Senator Sherwin Gatchalian, mismong ang mga nagbalangkas sa kasalukuyang saligang batas ang nagsabing hiwalay dapat ang pagboto ng dalawang kapulungan. Hindi siya imbento kasi very clear in the first hearing, si Justice Villanueva, sinabi niya na ang intention talaga is bicameral. It might not be there in words, but the intention is to vote through a bicameral system. No? So that's why linagay ng Senado yan. Dapat wag na natin gawing komplikado pa. Dahil kung gagawin natin komplikado o pag-aawayan natin yung mobility, hindi natin ma-achieve yung amendment of the economic provisions. Nagsabi na yung Pangulo na Senate ang mangunguna eh. Magsasagawa ng ikatlong pagdinig ang subcommittee para sa RBH 6 na sa sentro sa panukalang amyenda sa probisyon na may kinalaman sa advertising industry. Habang sisimula naman ng Kamara sa Lunes, February 26, ang pagtalakay nito sa kanilang bersyon ng Economic Chacha na RBH No. 7. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng isang House leader na hindi mababalam ng deliberasyon sa Economic Charter Change o Resolution of Both Houses No. 7 ang ibang legislative work ng Kamara. Una na rito ang pagdinig sa mga nakabinbing wage hike bill na tinakda na sa darating na Miyerkules. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi po natitigil ang trabaho ng Kongreso dahil sa usapin ng constitutional reform. In fact, ngayong Tuesday, magsisimula ho ang diskusyon ukol po sa wage hike. Sa Miyerkules, February 28 na ang nakatakdang pagdinig ng House Committee on Labor and Employment kaugnay ng mga nakabinbing panukalang umento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon kay House Deputy Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, ipinag-utos na ni Speaker Martin Romualdez na tutukan din ang usapin sa wage hike at pag-aralang mabuti ang mga panukala kaugnay nito. Sa gitna ito ng pagiging abala rin ng Kongreso sa Economic Charter Change o Resolution of Both Houses No. 7 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Siyam na panukala na layong dagdagan ang minimum wage ng mga manggagawa sa bansa ang didinggin ng House Committee on Labor and Employment sa February 28. Kabilang ang House Bill 525 at 4471 na layong gawing 750 pesos ang minimum wage sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. Gayon din ang House Bill 514 at 7871 na may panukalang 150 pesos across the board wage increase. Sa Senado, pasado na sa third at final reading ang 100 pisong halaga ng aumento sa sahod kada araw para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Matagal na natenga ang wage bills dito sa Congress.
In fact, naungusan na ito ng Senado kasi yung Senado nag-100 na siya. So ngayon, ang ina-expect natin, the current House will make moves, no? Kasi matagal na nga na nakapasa na sa Senado, tayo na lang yung hinihintay. Ito naman talaga yung talagang dapat inaasikaso ng Kongreso dahil wala naman sa wala naman sa mga kahilingan ng mga kababayan natin yung tiyatya. Naniniwala naman ang ibang mambabatas, kailangan pag-aralang mabuti ang aumento sa sahod, lalo na't pinangangambahan ng magiging epekto nito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gayon din sa mga maliliit na negosyo. Kailangan nating balansihin yung kabuuan ng ekonomiya. We don't want to legislate something that would also cause people to lose their jobs. Nakikita na hindi lang naman yung magkakawa din yung nahihirapan, ng ating mga maliliit na negosyante, nahihirapan din sila. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 20 karagdagang gamot pa para sa sakit na cancer, hypertension at mental illness ang inalisan na rin ng buwis para maging abot kamay sa mga Pilipinong nangangailangan. Ayon sa ilan, malaki ang kanilang matitipid sa hakbang na ito ng pamahalaan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Sobrang hirap siya kasi kung minsan hindi na kukumpleto yung gamutan kasi sa sobrang mataas nga yung mga gamot na iniinom ko. Kaya gumagamit talaga ako ng mga generic. Mahigit 20 taon na ang umiinom ng maintenance para sa sakit na diabetes at hypertension si Nanay Aida. Minsan ay nadaragdagan pa ang gamot na iniinom niya dahil sa mataas na kolesterol. Sabayan pa ng bitamina lalo na ngayong senior citizen na siya. Ayon kay Nanay Aida, nasa 7,000 piso ang nagagastos niya buwan-buwan para rito. Dahil sa malaking gastusin, kinailangan niyang magtinda ng kaunti upang may pandagdag sa kanyang gamutan. Ay, mga anak ko tumutulong din. Siyempre, lalo na kung may mga pamilya, nahihiya ka rin manghingi kasi nga, hindi naman ganong talagang may kakayanan silang suportahan ako. Kwento ni Nanay Aida, may mga panahon na kulang ang kanyang pambili ng gamot, kaya bumibili na lamang siya ng generic brands para makatiyak na huwag makaliban sa pag-inom. Kaya malaking alwan sa mga katulad niya ang VAT exemption sa ilang mga gamot. Aabot sa mahigit 800 piso ang matitipid niya dahil dito na maaari pa niyang ipandagdag sa pambili ng pagkain at iba pang pangangailangan. Sobrang malaking tulong, sobrang malaking bagay para sa amin na lalo na ako, senior na ako. Hindi naman lahat ng oras malakas ka makapaghanap buhay. Ang anak ni Tatay Arturo, 13 taon nang nag-i-insulin. Simula nang na-diagnose siya na type 1 diabetes nang siya ay 2 years old pa lamang. Halos 8,000 piso ang nagagastos nila buwan-buwan. At dahil hindi kasama sa tinanggalan ng buwis ang insulin, panawagan ni Tatay Arturo sa pamahalaan. Pag-aralan din na ma-exempt ito lalo na medyo may kamahalan din ang nasabing gamot. Siyempre, lahat na nagme-maintenance gusto niyan maka-avail ng maka-discount, makamura. Kasi kagaya yan talagang araw-araw. Walang yan, tuwing kakain, check. Number 1 na alisin dapat yung batch yun kasi yun ang pinakamahal kisa doon sa tablets Kailangan parehas lagyan ng alisan ng mga ganun para maka-discount, makababa. Type 1 napaka-importante. Sa ngayon, nasa mahigit 2,000 gamot para sa cancer, diabetes, hypertension, high cholesterol, mental illnesses, kidney disease, tuberculosis at iba pa na exempted sa VAT. Bukod pa dito ay may ibinibigay din na discount para sa mga senior citizen at persons with disabilities. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malapit nang magtapos ang amihan season sa bansa ayon sa Pag-asa, kaya posibleng unti-unti na nating maramdaman naman ang epekto ng El Nino. Kaugnay nito, pinag-iingat naman ng mga health expert ng publiko sa mga sakit na maaaring dulot ng mainit na panahon. Ito ang balita ni Bernardaris. Well, base sa monitoring ng Pag-asa sa ngayon, kung ikukumpara natin last year,
March 21 tayo nag-terminate ng hanging amihan. So nakikita natin ngayon, baka earlier than March 21. Malaki ang tsansang mapaaga ang pagtatapos ng amihan season sa bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, dahil ito sa nararanasang El Nino sa bansa ngayon. At bagamat inaasahang matatapos na ang mature stage ng El Nino ngayong Pebrero, mararanasan pa rin ang epekto nito. Well, sa ngayon po, as of this January 31, yung po yung minomonitor natin or yung assessment natin monthly, around 41 provinces po yung kasalukuyang naandun sa tinatawag na meteorological drought conditions. Sa katunayan, yung iba, meteorological drought condition, samantalang yung iba po ay meteorological dry spell condition. So, ang nangyari lang po, nabawasan yung mga areas under drought condition, pero napapunta naman po siya dun sa mga areas under dry spell condition. Samantala, pinag-iingat naman ng health experts ang publiko sa ilang mga sakit na maaaring makuha ngayong nalalapit na ang tag-init. Well, ang pinaka-common natin na experience before with El Nino is the food and waterborne diseases, no? Kagaya ng typhoid fever, no? Salmonella, Shigella, yung mga pagkain na hindi maganda ang pagka-prepare because of the lack of water, hindi maganda ang storage. Isa yan sa pinaka-common, no? Payo naman ng mga eksperto na patuloy na mag-ingat, ugaliing uminom ng tubig para hindi maging dehydrated at makaiwas sa sakit, lalo na sa stroke. Well, ang heat stroke is really common during this time, no, summer. And ang mga vulnerable, tutukuyin ko muna, mga vulnerable population sa heat stroke are yung mga matatanda, no, because of yung edad nila are not able to sustain yung temperature. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinigil na ng lokal na pamahalaan ng Mako, Davao de Oro ang search and retrieval operation sa nangyaring landslide sa Zone 1, Barangay Masara. Ito ay matapos maklear ng incident management team ang pinangyarihan ng landslide hanggang sa ground level nito. As of February 18, hindi na nadagdagan pa ang mga bangkay na nahuhukay sa guho. Sa update ng Mako Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 73 ang kumpirmadong namatay sa guho. 79 sa mga ito ang mga naibalik na sa kani-kanilang pamilya, habang 14 ang hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan. 8 pa ang nawawala na posibleng kasama sa 14 unidentified bodies and body parts. Hindi sumasalamin sa pananaw ng lahat ng mga botante sa Pilipinas ang nauusong Kalye Survey ayon sa ilang survey groups. Ang mga Kalye Survey nila ay kadalasang maliliit ang target na sample. Samantala, ayon naman sa Octa Research, nakatutulong sa campaign strategy ng mga politiko ang nagiging resulta ng mga survey. Ito ang balita ni JP Nunez. That's good. That's a good initiative. Pero in terms of the demographic proportion niya, yung makakasalubong mo lang yung makakausap mo, and it cannot be a readable base, but it's just a representative ngayon nung city na yon. You cannot use it as sabihin mong representative na to ng buong Pilipinas. Bago pa man dumating ang midterm election sa 2025, mayroon ng mga nagsusulputang survey kung sino ang nais iboto ng mga Pilipino na tatakbo sa halalan. Kasama sa mga survey na ito ang Kalye Survey na kadalasang isinasagawa ng mga social media personality o vloggers. Ito yung mga survey kung saan may dala silang mga picture ng kandidato at saka papipiliin kung sinong napipisil na iboto ng kanilang mga nakakasalubong sa daan. Sa pananaw ng isang survey group, maaaring makapagbigay ng opinyon sa mga botante ang mga Kalye Survey, pero hindi nito masasakop ang buong pananaw ng bansa. Ayon sa CEO and founder ng Tangere App, pananaw lamang ng maliit na bilang ng mga Pilipino ang nasasakop ng Kalye Survey, lalo na kung isinasagawa lamang ito sa mga subdivision, komunidad o isang syudad.
Ayon sa Tangere, mayroong tinatawag na margin of error ang talagang mga survey kung saan mas nagiging accurate ang resulta nito. Mayroon ding dapat pag-aaral sa demographics o katangian ng mga tatanungin sa survey kasama na ang kanilang edad at estado sa buhay dahil maaaring makaapekto din ito sa pagpili ng isang botante. Bukod dito, ang mga survey ay mayroong kota sa sampling rate o bilang ng tatanungin para talagang mag-reflect sa pananaw ng mas malawak na bilang ng mga tao. Nilalagay namin yung margin of error na tinatawag. The lower the margin of error, the higher the accuracy ng survey natin. Nilalagay namin dito yung confidence level. Kapag inulit ko tong survey na to, for example, 95% confidence level namin, in layman's term, we're confident 95% of the time. Pag inulit to, yun uli yung lalabas. Sa pananaw naman ng Okta Research, totoong nagbibigay opinyon ang survey sa mga botante, lalo na kung masasama sa resulta ang politiko na gusto nilang iboto. Pero maaari pa rin anilang maging iba ang resulta kapag halalan na, lalo't may mga kandidato na hindi naman naisasama ang pangalan sa mga pagpipilian sa survey. Pwede pang magbago sila. Kasi preliminary pa lang to. Yung mga ibang pangalan na nalagay sa mga surveys ay baka hindi naman tumakbo. And meron namang mga ibang pangalan na hindi pa tumatakbo. At yung mga botante usually, or yung mga respondents, usually pumipili sila, at least sa impression ko, mga mas familiar na pangalan. Samantala kung epekto naman sa mga politiko ang pag-uusapan, nakatutulong din sa kanilang campaign strategy ang mga survey dahil matutukoy nila kung saang mga lugar pa sila lalong dapat na mangampanya. Pwede silang targeted yung campaign nila. Kasi kung wala tayong idea kung saan tayo malakas, kung kanina tayo malakas, baka sabog yung campaign natin. Tira lang tayo na tira. Samantala may iba-ibang pananaw rin ang mga botante pagdating sa mga survey. Mas maganda na kilalaning mabuti yung iboboto natin bago natin iboto. Kumbaga, okay lang tumingin sa survey pero alamin din natin yung kapasidad ng kandidato. Yung isang botante, hindi siya gaanong aktibo para sumuri. Pwedeng babase lang siya sa nakikita niya na media votes. Pero kung matalino kang botante, dapat magsusuri ka ng personal mo. Oo, nakakatulong yun kasi nakakaano ka ng ideya kung sino talagang pwede mong karapat-dapat na iboto. Minsan hindi rin kasi lahat ng tao na nakakaalam pa kung ano yung mga ano sa politiko, yung tumatakbo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay ang isang pulis habang sugatan ng isa pa sa operasyon sa Purok Matinao 2, Barangay Campagaw, Bilar, Bohol kaninang umaga. Patay din ang 5 miyembro ng Bohol Party Committee na nakasagupan ng militar at pulis. Ayon kay Philippine National Police, Public Information Office, Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo. Nauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa mga nalalaming miyembro ng Bohol Party Committee. Na-recover din sa pinangyarihan ng engkwentro ang iba't ibang kalibre ng armas at mga bala. Hinihintay pa rin po natin, ma'am, yung ating official reports on bakit nangyari nga po itong encounter. At alam naman po natin, ma'am, na ito po nga subjects po ng warrants of arrest po natin ay katulad ng sinabi ko nga po, remnants po ng Bohol Party Committee. Ito po ay mga miyembro po ng New People's Army. At inaasahan na rin po natin na magkakaroon po ng resistance. At yun nga po yung nangyari. Nung isa-serve po yung warrant ay nagkapalitan po ng putok na nagresulta nga po na pagkakamatay at pagkakasugat po ng ating mga pulis. At yun nga doon sa parte po ng mga subjects ng warrants po natin ay may 5 pong namatay. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Jack, patuloy ang pagtaas ng cost of living dito sa Pilipinas, bunsod ng inflation. Kasama na dyan syempre yung single sa serbisyo, gaya ng sa kuryente at tubig. Diyan sa UK, kumusta ang pamumuhay ng isang typical household kung ikukumpara mo rito sa Pilipinas? Yes, magandang araw sa iyo dyan, Monica. Ang current inflation rate sa United
Kingdom ay 6%. Kung tutusin nga, medyo bumagal na ang pagtaas ng inflation rate. No? Nung nakaraang taon, ang peak niyan umabot ng 19% around March 2023. Ang tanong, kung bumagal ba ang inflation rate, bumaba na rin ba ang presyo? Hindi. Patuloy tumataas ang presyo, bumagal lang ang pagtaas ng presyo dito sa United Kingdom. Kung ikukumpara naman natin ang cost of living ng United Kingdom dyan sa Pilipinas, para magkaroon ng idea yung mga kababayan natin, no, na planong pumunta dito. Ang consumer prices dito ay 90.9% higher kumpara sa Pilipinas. Ang presyo naman ng renta sa United Kingdom ay 311.6% higher kumpara sa Pilipinas. Para naman sa mga mahilig kumain sa restaurant, no, ang presyo ng pagkain sa restaurant ay 256% higher kumpara naman dyan sa Pilipinas. No, yung dito sa United Kingdom kumpara sa Pilipinas. Ang grocery items naman, 57.5% higher. Pero despite na mas mataas ang cost of living sa United Kingdom kumpara sa Pilipinas, mataas naman ang buying power o yung purchasing power ng mga nagtatrabaho dito. Ang PPI nga, no, yung Purchasing Power Index, nasa 90. Yung huli ko nakita, nasa 90 ang United Kingdom. Samantala sa Pilipinas naman ay 25. Kaya nga, nung nakausap natin yung ibang mga Pilipino dito na nauna sa amin, no, sabi nila, kung magsisipag ka naman dito sa United Kingdom, yung nakakain ng mayayaman, katulad ng steak, ay kayang kainin naman ng mga minimum wage earner kung magsisipag. Yes, Monica. Jack, isang dagdag na tanong lang, no? Meron bang bagay na mabibili o serbisyo na mas mataas naman kumpara sa Pilipinas kaysa dyan sa UK? Ay, oo, Monica, no? Ang makikita natin dyan, nung umuwi tayo sa Pilipinas, o umuwi ako sa Pilipinas last year, ang mahal ng mga imported goods, yung mga damit, tsokolate, at yung mga sapatos, mas mahal dyan sa Pilipinas kumpara dito sa United Kingdom. Sabihin na natin, no, ay naman tayo nag-advertise, no, isang brand dito sa United Kingdom na meron dyan sa Pilipinas, nagpunta ako, parang doble yung presyo. At ako nagulat, pati yung mga presyo ng pabango, ay mas mataas dyan sa Pilipinas, doble ang presyo, Monica. Oo, so parang hindi yung mga basic goods, no? Kumbaga ito yung mga wants na lang, hindi na yung mga necessities. Sige, Jack, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Isang lumang sulat ni Queen Elizabeth, the Queen Mother, ang natagpuang ginagamit bilang bookmark. Ang thank you note na may petsang January 27, 1923 ay tugon ng nooy si Lady Elizabeth Bowes-Lyon sa congratulatory letter para sa nalalapit itong pakikipag-isang dibdib kay Prince Albert. Naka-address ito sa isang nangangalang Mrs. Carmichael ng Downfield, Scotland at may kalaki pang larawan. Nakatakdang i-auction ng 101 taong gulang na sulat sa Lunes, February 26 at inaasahang mabebenta sa mataas na halaga. Naglabas ng guidelines ang Apple para sa mga iPhone user na nabasa ang telepono. Ayon sa tech giant, hindi dapat ibaon sa bigas ang mga gadget na nahulog sa tubig o anumang liquid substance. Sa halip, kasi na mas makatulong ito, ay posibleng makasama pa ito dahil maaari umunong pasukan ng small particles ang inyong mga telepono na maaaring mas makadamage dito. Hindi rin dapat gamitan ng radiators o hair dryers ang mga ito. Mas makabubuti umano ayon sa Apple na itap dahan-dahan ang liquid at hayaan na lamang itong matuyo ng kusa bago muling isaksak sa charger. Matagumpay na nakapag-landing sa lunar surface ng US-made Odysseus spacecraft. Ang milestone nito ay kasunod ng bigong US lunar lander mission noong isang buwan. Ito ang balita ni Sonicos. Today, for the first time in more than a half century, the US has returned to the moon. Gumawa ng kasaysayan ang matagumpay na lunar touchdown ng Odysseus. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, ang lunar lander na ODY o IM-1 ang unang US-made spacecraft na nag-touchdown sa buwan sa loob ng nakalipas na 50 taon.
Ang privately made spacecraft ay unang pagkakataong matagumpay na nakapagpalapag ang US ng spacecraft sa moon surface mula noong Apollo 17 manned crew landing na sina astronauts Gene Cernan at Harrison Schmitt. Ito rin ang unang beses na isang pribadong kumpanyang gaya ng Intuitive Machine ay nakapagpalapag ng isang spacecraft sa lunar surface. Today, for the first time in the history of humanity, a commercial company, an American company, launched and led the voyage up there. And today is a day that shows the power and promise of NASA's commercial partnerships. Ayon sa NASA, bukod sa planong simulan ang commercially manufactured operated vehicle patungang buwan, kasama sa plano ang unang commercially manned crew sa taong 2026 sa buwan at future human flights sa Mars. Naglalaman ang Odysseus ng mga scientific instruments upang alamin ang space weather interaction sa moon surface, radio astronomy at iba pa. Maliban sa US, tanging ang dating Soviet Union, China, India at Japan pa lamang ang nakapagpalanding ng spacecraft sa buwan. Sanikos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Itinanggi ng pamunuan ng pabansang pulisya na pinagtatakpan nila ang mga pulis na mayroong kaso. Katunayan, ipinapahanda na nila ang hinihinging listahan ng Kamara at handa nila itong ibigay sa isang executive session upang hindi malabag ang Data Privacy Act at malalantad ang pangalan ng mga ito sa publiko. Ito ang balita ni Lea Ilagan, exclusive. So after discussing with our Directorate for Personnel and looking at the intentions of the Congress, we are looking at the win-win solution. Handa ang Philippine National Police na isumite sa Kongreso ang hinihingi nitong listahan ng mga pulis na sangkot sa katiwalian. Ito ay para mawala na rin ang pagdududa na tila pinagtatakpan nila ang mga tauhan na nadadawit sa kontrobersya. Noong Lunes, uminit ang ulo ng ilang mambabatas sa isinagawang pagdinig ng Committee on Public Order and Safety matapos mabigo ang PNP na ibigay ang hinihinging kopya ng pangalan ng mga pulis na mayroong kaso. Na ang nagiging problema sa ginagawa niyo yan ay ibigay listahan. May mga media tayo na kinocover ho ito ngayon. Lumalaki ang kaso. Iisipin na naman, nagkakaroon tayo ng stereotyping na every time na may kasalanan ang mga miyembro ninyo, pinagtatakpan ng liderato. Upang patunayan na handa sila makipagtulungan sa mga pagdinig na isinasagawa ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, kaugnay sa katiwalian ng mga pulis. Inatasan na ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., ang direktor ng Directorate for Personnel and Records Management, na makipag-ugnayan sa Committee on Public Order and Safety sa Kongreso, kaugnay sa hinihingi ng mga itong listahan ng mga pulis na mayroong kaso. Pinapapunta po ngayon ang ating Directorate for Personnel. Maybe we can arrange for a win-win solution dyan where there will be executive session and everything will be in accordance with the Data Privacy Act, not for public consumption. Muli ring binigyang diin ni Chief PNP na seryoso sila na linisin ang hanay mula sa police scalawags. Sa amin naman, hindi naman sa nakikipagsabuatan o pinaprotektan yung wrongdoing, but there are some laws also that we need to observe, and that's what we want to do. But definitely, I'm assuring the public and the Congress na hindi po nakikipagsabuatan ng liderato, especially the DP, in protecting the wrongdoings. Kami po ang mangunguna na magdisiplina ng mga tao namin. Sinabi din ni General Acorda na hindi sila nagpapabaya sa pagdisiplina sa kanilang hanay. Sa katunayan, marami na silang tinanggal sa serbisyo ng mga tiwaling pulis. Base sa datos ng PNP, umabot na sa 131 na pulis ang naalis sa police service mula January 1 hanggang February 14, 2024, habang nasa 1,271 naman ang mayroong pending administrative case.
Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ang stress sa maaaring dahilan ng ischemic heart disease. Maaaring tumaas ang blood pressure ng tao at maging dahilan ng pagsikip o pagbabara sa mga ugat na malapit sa puso. Kaya't pinapayuhan ng mga health expert ang lahat na magkaroon ng maayos na lifestyle upang maiwasan ang paglala nito. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang ibig sabihin ng ischemic heart disease ay ito ay kondisyon na nagkukulang ng adequate na daloy ang puso mula sa mga ugat na makikita mo sa ibabaw nito. So, if there is no adequate blood flow that carries oxygen and nutrition to the muscles of the heart, then that will come up with an ischemic heart disease. So napakahalaga nito kasi ang pagtibok ng puso ay nakasalalay sa adequate amount ng daloy ng dugo dun sa himaymay ng laman ng puso. Ayon sa mga eksperto, ang stress ay isa rin sa nagiging dahilan ng pagsikip ng mga ugat, kaya tumataas ang blood pressure ng tao na maaaring makapagpalala sa sakit na ischemic heart disease o kilala rin sa tawag na coronary artery disease. Dagdag pa nito, hindi rin basihan ng body weight para masabing ikaw ay may good or bad cholesterol sa katawan na isang factor rin na minomonitor sa sakit na ito. Usually, yung mga high-strung na pasyente or matataas ang level ng stress, meron tayong tinatawag na increase in the amount of catecholamines in our system. Ibig sabihin, yung stress ay isa sa mga issue na nagiging dahilan kung bakit sumisikip ang ugat. Tumataas ang blood pressure. At kapag palaging nangyayari yan araw-araw, day in, day out, then it can add up to the risk factor on a patient who can potentially have coronary artery disease. Yung timbang ng isang tao ay hindi basihan kung ikaw ay mayroong mataas na cholesterol o hindi, no? Pwede kang mataba ka or plus size ka pero maganda ang cholesterol mo. Meron namang payat na payat pero ang taas ng cholesterol, no? Kaya't ang payo ng mga doktor na magkaroon ng maayos na lifestyle, lalo na't nakasalalay ang ating mga kalusugan dahil hindi biro ang magkaroon ng mga karamdaman. Ang coronary artery disease, ang ischemic heart disease ay isa sa mga pinakang-common, pinakamataas na dahilan ng tinatawag nating mortality and morbidity. Ito ay sa kadahilanan na nagbabago ang panahon, nagbabago ang level ng stress ng tao at nagbabago ang lifestyle. So kahit sinabi natin na it can be a genetic problem, then napakahalaga pa rin ng lifestyle para maalagaan natin yung ating sarili. Kasi itong lifestyle na ito ang magpupush sa inyo para magkaroon ng problema sa mga susunod na panahon. Napakamahal po ang pagpagamot sa hospital. So napaka-importante na bigyan ninyo ng tuon o bigyan niyo ng pansin yung tamang pangangalaga sa inyong kalusugan dahil mahirap magkasakit. Alamin ang iba pang detalye ukol sa ischemic heart disease. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi tumutol ang Malacanang sa 5% pagtaas sa premium contributions ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ngayong taon. Samantala patuloy na pinag-aaralan ng PhilHealth ang panukalang suspindihin ang kontribusyon ng mga minimum wage earner dahil sa laki ng mababawas sa kanilang pondo. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ang reply lang was, after very thorough study on the premium increase, premium contribution increase, we pose no objection on the scheduled increase which was implemented on January 1st. Para tugunan ang pagpapalawig ng mga benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare Law, nasa 4 hanggang 5% ang pagtaas sa premium contributions ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa taong ito. Ayon kay PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma,
Humingi pa sila ng payo sa Malacanang kung itutuloy pa rin ba ang premium contributions. Bagay na sinuri at hindi tinutulan ng Office of the President. After thorough discussion and thorough study among all parties involved, I think it was agreed upon. All points, all opinions were taken very well, no? And it just that was the final decision that we will implement the last year of increase from 4 to 5%. Dagdag ni Ledesma, bagaman nirerespeto nito ang rekomendasyon ni Health Secretary Ted Herbosa na suspindihin muna ang premium hike. Pero ito na kasi ang napag-usapan at napagkasundo ang ipatupad. Kaugnay nito, inihayag ni Secretary Cheloy Garafil na patuloy ang ginagawang pag-aaral sa pagtaas ng kontribusyon. Nais umano ng Pangulo na matiyak na mas malaki ang benepisyong makukuha ng mga Pilipino kesa sa idinagdag na halaga ng kontribusyon. Samantala, patuloy na pinag-aaralan ng Government Health Insurer ang panukalang suspensyon ng kontribusyon ng mga minimum wage earner. Again, we're thoroughly studying it. Ako personally, again, feeling ko kasi maganda naman yung cash position namin, maganda naman lahat ng takbo, diba? At the end of the day, our heads will still be above water, no? So, I think we'll still manage. But again, we're studying it thoroughly and we'll see po. We'll see where it goes. Kung maaprubahan ito, nasa 20 bilyong pisong koleksyon ang mawawala sa PhilHealth. Ganun pa man, tiwala ang ahensya na kaya nilang matugunan ang pangangailangan sa health insurance ng mga Pilipino. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon ng nasa 300 nursing graduates ang na-hire sa trabaho upang punan ang kakulangan ng nurses sa bansa. Ayon sa Private Sector Advisory Council, ang mga ito ay nasa posisyon ng Clinical Care Associates dahil wala pa silang lisensya at hindi pa nakapag-take ng board exam. Noong nakarang taon, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa isang Memorandum of Understanding ng PSAC kasama ang Department of Health at ang Commission on Higher Education na layong bigyan ng trabaho ang nursing graduates kahit wala pa silang lisensya. Nagtipon ngayong araw ang ilang personalidad na kasali noong 1986 EDSA People Power Revolution upang balikan ang naging pagkukulang sa makasaysayang pagkilos. Ayon sa ilang personalidad na kasama noon sa pagkilos, nabigo ang EDSA Revolution dahil sa mga political dynasties na wala namang pinag-iba sa mga dating namumuno sa bansa. Sa darating na linggo na rin ang paggunita sa anibersaryo ng People Power na nagpatalsik sa nooy diktador sa bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Lalo tayong nabaon sa kahirapan at ang may kasalanan ay ang ating mga politiko, ang ating political dynasties. Mga politiko o ang political dynasties ang nakikitang dahilan bakit nasasabing hindi matagumpay ang 1986 EDSA People Power Revolution. Ayon kay former Land Transportation Office Chief Colonel Mariano Santiago, mas lalong nabaon ang bansa sa kahirapan. Para sa kanya, nananamantala lamang umano sa kapangyarihan ang mga umupong mamumuno sa pamahalaan. Nakalimutan na lang din ang naunang layunin ng pagkilos na ginawa kasama ang sambayan ng Pilipino. Ang mga lumabas na mga leader ng EDSA ay parang dogs with the same collar. Noong sila na, parang yung sinasabi ni Erap, weather lang yan. Noong sila na nakaupo, sila pa rin ang nagsamantala at parang niloko yung mga taong sumuporta at sumama sa EDSA. Dagdag naman ni Hilyuson na kolumnista ng Philippine Daily Inquirer, isang pagkakamali ang pagpili ng mga Pilipino sa mga uupong lider ng bansa. Wala umanong kaibahan ang mga nahalal matapos ang EDSA Revolution kumpara sa mga naunang nakaupo sa pwesto. Sa akin ang pagkakamali ay ang ating pamimili ng mga pinuno. Hindi tayo na-reforma kasi yung mga ating mga inihalal na pinuno ay hindi naman nag-iba dun sa the people who were there in power before. Right now, we have political dynasties and we keep re-electing the same people, and we have a constitution that
seems to be just a piece of paper when it comes to the provisions. Wala rin aniyang leader o politiko na may kusang palo na ipatupad ang implementing rules na mayroon tayo para ma-abolish na ang political dynasties. Binigyang diin ni Yuson na magsisimula ang pagbabago sa pinakamataas na namumuno sa bansa at kasunod nito ang pagkilos ng mga taong kanyang nasasakupan. It boils down to leadership. The whole country, all of the people are responsible for the destiny of their country. But the biggest responsibility and accountability belongs to those who lead. Hindi umano matatapos ang mga problema sa bansa kung magpapatuloy ang political dynasties dahil mauulit lang ang sistema ng kanilang pamamahala. Hiling nila na huwag nating sayangin ang nagawa ng EDSA People Power at hindi pa naman huli ang lahat para mapagaan ang ating bansa. Jed Nerasina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking ambag ng industriya ng pagdedesenyo sa ekonomiya ng bansa. Tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy na gagawa ng mga polisiya at hakbang upang mapaunlad ang industriyang ito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. In 2020, the Philippine design economy generated nearly 3 trillion pesos in revenues and contributed 1.2 trillion pesos in gross value added to our economy. Malaki ang halaga ng ipinapasok ng design industry sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumikha na ang industriya na ito ng 700,000 jobs o nasa 2% ng kabuuang employment sa bansa. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng ArtX Design sa National Museum of Fine Arts sa Maynila kanina. Bahagi rin ito ng pagdiriwang ng National Arts Month. Dahil sa ambag nito sa ekonomiya, ayon kay Pangulong Marcos, isinusulong ng pamahalaan ng mga polisiya o hakbang na makapagpapaunlad sa industriyang ito. We are implementing forward-thinking legislation such as the Philippine Design Competitiveness Act, Philippine Creative Industries Development Act of 2022, and other policies to promote innovation, to support entrepreneurship, and to protect intellectual property. Bukod sa ekonomiya, mahalaga rin para kay Pangulong Marcos ang design at creative industries sa kultura ng mga Pilipino. But there is even greater importance because these designs and these creatives are helping to shape our culture. Kaugnay nito, nanawagan naman ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan at stakeholders ng creative industries na magtulungan upang mapalakas pa ang design community. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinaguri ang King of Underbone na Suzuki Raider at ang Next Level GS kung tawagin na 2024 BMW GS 1300 ang tampok ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Matapos nating makilala ang dalawang bagong makakasama ni Kuya Daniel Razon sa Manibela na sina Alfred Watermax at Reed Motovlog. Bro Reed, sabi nga nila, every rider may riding body. Okay. So ito yung nag-iisang riding body ko. Ha? Nag-iisa? Oo, nag-iisa to bro. Isa sa ginagamit? 1300. Okay. Linawin mo. Isang 1300. Okay. Panoorin naman natin ang kanilang owner's review ng pinakaunang labas na 2024 BMW GS 1300 sa Pilipinas. Oh! Oy, di ba? Yung naririnig ako bro, parang gumagalaw yung suspension, ha? Yun. Parang ina-assist ka niya para ma-center stand mo, ano? Kaya siya tinatawag na center stand assist. Okay. So isa yan sa dinagdag nila sa bagong model ng 1300. Kahit na hindi mo na kailangan magpalakas ng binti para lang ma-center stand mo yung giganting motor na to. Napaka-friendly naman pala sa mga beginner riders to. At napaka-high-tech. At isa pa sa nadagdag dito bro, itong windshield niya oh. Uy, automatic na bro. Automatic yan.
Pagdating naman sa 150cc category, alam nyo bang may 2 dekada nang napatunayan pagdating sa Hyper Underbones ang Suzuki Raider? Panggit nga nila na tinatawag nila itong the King of Underbone. Kasi dati kasi bro, nung nag-start pa lang magmotor, ang Raider 150, hindi pa FI nun, ang pinakamalakas sa larangan ng 150cc category. Kasi siya lang ang 4 valves ng panahon na yon. So, kaya nasanay na yung tao, kaya hanggang ngayon sinasabi pa rin nilang the King of Underbone kasi nag-exist pa rin ang Raider hanggang ngayon. Mapapanood din ang pagbabahagi ni Alfred Watermax ng mga kaibahan ng 2024 BMW GS 1300 sa Manibela Test Ride. Medyo mas malakas siya ng konti sa 1250. Sa previous model, mas naramdaman mo yung kanyang power. Pero yung comfort hindi nag-sacrifice. Although aggressive pa din siya, pero yung big lock na itatapon ka ng motor papatalikod, hindi siya ganun kalakas compare sa mga other adventure bikes. Sobrang maamo pa rin siya, mabait, i-drive, very comfortable. Huwag palalagpasin ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa UNTV News and Rescue YouTube channel at Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling pinag-iingat ng Department of Migrant Workers ang mga Pilipino na nais magtrabaho sa ibang bansa laban sa mga illegal recruiter. Kaninang umaga, isang babaeng nag-aalok umano ng trabaho ang nahuli sa mismong tanggapan ng kagawaran. Ito ang balita ni Ryan Lacanlalle. Tanggapin na natin na bahagi talaga ng modus ng iilang illegal recruiter at rest assured, nasasawata natin yan. Meron tayo, again, roving ang lahat ng security guards natin. Nahulog sa entrapment operation ng Department of Migrant Workers, Migrant Workers Protection Bureau, Criminal Investigation and Detection Group at Mandaluyong City PNP ang isang babae na nag-aalok umano ng trabaho sa ibang bansa. Modus operandi ng sospek na dalhin sa mismong tanggapan ng DMW ang kanyang biktima para papaniwalain na legal ang kanyang ginagawang recruitment papuntang abroad. Mabuti na lamang at napansin ng mga security guard ang kahina-hinalang kilos ng babae ilang araw na ang nakakaraan. Kaya naman agad nag-set up ng entrapment operation ang DMW kung saan nasa kote ang sospek kaninang umaga. Pinangangakuan umano ng 33 taong gulang na sospek ang biktima nito na tutulungang makahanap ng trabaho sa Japan. Fruit picker umano ang naghihintay na job opportunity at sasahod ng 77,000 pesos kada buwan. Ngunit kailangan umano munang magbigay ng 13,500 pesos ang aplikante bilang bayad sa pag-aasikaso ng iba't ibang dokumento papuntang Japan. Kasama sa modus ng illegal recruiter sa ilang sitwasyon, na dalhin sila dito at nalilin lang yung biktima into believing na legal dahil lamang nakaapak sila dito. So ginagawang instrumento o modus ito. Pero wala naman transaksyon na isasagawa. Ayon sa DMW, naka-alerto naman ang kanilang mga tauhan sa mga ganitong modus. Paalala ng Department of Migrant Workers, hindi komo na sa loob ng kanilang compound ay otorisado ng mag-recruit o di kaya naman ay mag-refer sa isang agency. Ang pangunahing paring batayan ay kung lisensyado at accredited ito ng ahensya. Kasi ang elemento ng illegal recruitment, hindi kailangan may nakabig na pera. Although kasama yan sa entrapment na rin. Basta nagre-recruit ka at illegal, nangapo ka ng trabaho, nag-refer ka ng trabaho, papa-apply ka ng trabaho sa trabaho. Recruitment yon at kung wala kang lisensya mula sa DMW, illegal recruitment. Nitong Miyerkules lamang, isa pang illegal recruiter ang nahuli din sa entrapment ng DMW sa May Quiapo, Manila, kung saan waiter naman sa Poland ang kanyang ipinangangako. Marami pang inihahandang entrapment at pagpapasara ng mga illegal recruitment agency ang DMW para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa mga manloloko.
Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng isapinal na sa susunod na linggo na Metro Manila Council ang guidelines para sa gagawing pag-regulate sa operasyon ng e-bikes at e-trikes. Sa panayam kanina kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Director Attorney Vic Nunez, ilalatag na nila sa susunod na pagpupulong ng Metro Manila Mayors ang listahan ng mga regulasyon at multang ipapataw sa mga e-bike at e-trikes na mahuhuling dumadaan sa national roads. Dito, ire-reconcile ang mga polisiya ng mga lokal na pamahalaan na mayroon ng ordinansa hinggil dito. Kasama na rin po sa kinonsider namin yung mga provisions nila dito. Meron naman kasing LGUs na wala pa at ngayon pa rin lang sila gagawa at sabi nila after namin mailabas yung Metro Manila Council resolution, they will base their ordinances on that kapag nailabas namin. So ipapattern ho nila yung kanilang ordinansa regarding sa e-trikes and tricycles kapag nailabas na at na-aproba na ng Metro Manila Council. Nilinaw naman ng MMDA na hindi nila layong i-discriminate ang mga e-bike at e-trikes, kundi nais lamang nilang bigyang halaga ang road safety. Umabot na sa 1,000 hektarya ng kagubatan sa Baguio City at Benguet ang nasunog dahil sa forest fire. Samantala 3 araw nang nagpapalipad ng air assets ng Philippine Air Force upang tumulong sa pag-apula ng apoy. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Alarming to for the public kasi nga po medyo sabay-sabay po ang ating forest fires ngayon. Pero ginagawa naman po ng BFP CAR ang makakaya nila para po ma-suppress po ang ating mga forest fires. Gumawa ng fire break ang mga kawani ng Philippine Army at volunteers sa pagitan ng Stations 22 at 23 sa Upper Amalcatan at sa gitnang bahagi ng Mount Chipel Summit sa Bukod, Benguet nitong umaga ng Biyernes, Pebrero 23, 2024. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng forest fires sa lugar. Patuloy din ang fire suppression operations na isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at volunteers sa ilan pang forest fires na naitala sa lalawigan. Itong ongoing po natin na forest fires, ma'am, if i-total po natin, it is more or less 1,000 hectares na po sa may part po ng Bukod. It is on the part of Barangay Ambuklaw po. The estimated land area po na affected is more or less 600 hectares po. Samantala, pangatlong araw na ngayon naggamit ang Bambi Bucket ng Philippine Air Force para sa pag-apula sa forest fire sa bulud-bunduking bahagi ng Benguet Province. Nagpatawag na rin si Chairperson Albert Mogol ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management ng Full Council meeting kahapon upang tugunan ang tumitinding alalahanin tungkol sa mga forest fire sa rehiyon. Sa datos ng BFP CAR, mayroong kabuang 63 na sunog sa kagubatan sa Cordillera mula nitong unang araw ng Enero ngayong taon. Pinakamaraming naitalang forest fire ay sa Benguet Province na may 32 insidente, 22 sa Mountain Province, 6 sa Abra at 3 sa Baguio City. According po sa ating data, ang pinakamataas po as of January 1, from January 1 po until February 22, ang pinakamataas po is the province of Benguet. We already recorded 32, ma'am, na forest fires po. Ang mga pangunahing sanhi ng mga sunog sa kagubatan na ito ay gaya ng naka-highlight sa ulat ng BFP CAR ay kinabibilangan ng mga gawaing slash and burn practices, agricultural land clearing operations at hindi tamang pagtatapon ng mga basura o siga. Bukod pa rito, ang DNR CAR ay nagulat ng malaking pinsala sa mga National Greening Program ng pamahalaan dahil sa mga sunog sa kagubatan. Ayon pa kay Mogol,
Kailangan ng kooperasyon ng lahat ng miyembro ng CRD-RRMC, partikular ng mga local government units sa pamamagitan ng kani-kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Councils. Binigyang din niya ang napakahalagang kahalagahan ng sama-samang pagkilos sa pagtiyak ng walang sunog at ligtas na komunidad ng Cordillera. Hiniikayat ang publiko na sumuporta at tumulong sa paglaban sa forest fire para sa kaligtasan ng mga komunidad ng Cordillera at upang mapangalagaan ang kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ngayon ng Department of Health Cordillera Administrative Region ang mga residente sa Baguio City at iba pang kalapit na mga bayan laban sa masamang epekto ng haze. Ang babala ay bunsod ng nararanasan ngayong forest fire sa Baguio at Benguet. Payo ng DOH sa mga residente, iwasan muna ang paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Mas makatutulong din kung magsuot muna ng face mask at panatilihing nakasarado ang pintuan at bintana ng mga bahay. Pinapayuhan din ang mga residente na uminom palagi ng tubig at protektahan ang sarili mula sa eye at skin irritations. Dagdag kaalaman po. Alam nyo ba na mayroong mga hand gestures na mabuti po sa atin, pero sa ibang bansa naku offensive pala. Alam nyo ba sa Amerika, ang peace sign o itong V sign sumisimbolo sa victory o kapayapaan. Pero alam nyo ba, sa Australia at UK, itinuturing nila itong offensive, no? Kaya huwag yung gagawin yan doon. Sa ibang Asian countries naman, kapareho ito ng pagbibigay daw ng middle finger, kaya be careful. Yung thumbs up naman sa Amerika at ibang bansa, nagsasabi po ito ng approval. Pero sa Middle East, gaya po ng Iran, Iraq at Afghanistan at ibang Asian countries, offensive po yan. Huwag niyong gagawin kung kayo magagawi po sa mga bansa na yan. Ang hand gesture naman na okay ay nagsisignify ng okay para sa karamihang bansa. Pero sa South America at European countries, abay bastos po ito para sa kanila. Ang pointing hand gesture naman ay nagpapakita po ng direksyon. Pero pointing at someone sa ibang Asian countries at Middle East ay kabastusan din po para sa kanila. Kung dadayo tayo sa ibang bansa, mag-iingat, lalo na at magkakaiba po ang ating kultura. Kung may gusto tayong iparating, ay mas mabuting sabihin na lang natin ito ng maayos. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yan, happy weekend, Mon. Friday na, ha? Bilis ng panahon. Ano bang plano niyo this weekend? Ano ba plano natin? Parang regular lang naman ginagawa natin. Oo. Bihira naman tayo Hindi kasi June, Monica, maraming humahabol ngayon, babakasyon daw dahil medyo umiinit na Oo. Nawawala Ramdam na talaga. yung amihan. Kaya yung ibang humahabol, gusto magbagyo, kaso may haze naman. Oo. Pero yung iba naman, gusto rin naman yung mas mainit kasi bagay sa mga beach, di ba? Mas mainit. Oo. Sa Batangas ngayon, maraming Kasi medyo malapit-lapit yung Batangas Ay, may i-recommend ako Kung ayaw nyo medyo mas malayo, maganda daw sa Zambales din, June, Mon. Pero malayo. Iyayabang ko na rin sa Bataan. Oo. Pumunta kayo sa Bataan. Naalala ko kasi nung araw, Mon. Parang kayo dalawa, Mon, Nung araw, yung naalala ko Zambales, hindi ko makakalimutan talaga yung Zambales. May segment kami dati ni Porky. Nabalitaan mo na ba? Parang ganun. Oo. Niyaya ako, sana i-feature natin yung pinakamatamis na mangga. Ay, matamis ang mangga sa Zambales, ha? Diba? Nung time na yon, Zambales talaga ngayon. Wala pa yung masyadong sa may Visayas. Gimaras. Oo, Gimaras. Punta kami. Zambales. Tumawid pa kami ng isla, malapit na sa West Philippine Sea. Alam mo, nangyari. Ano? Hindi panahon ng mangga. Ang ginawa namin, bumili kami ng mangga doon sa palengke. Oo.
Nag-spill si Porky. Oo. Tinikman niya. Maasim yung mangga pero sabi niya, ang tamis. Yun. Yan ang isang bagay na dapat pala inaalam mo yung bago ka umalis. Nagre-research ka muna. Sayang kasi yung punta. Pero totoo sa Zambales, matamis nga ang mangga dyan kapag season. Kapag season. Sige, Mon, happy weekend sa'yo at sa ating mga kasangbahay. Yan. Ito naman po ang ating mga kauserong Pinoy ng araw po ng Biyernes. Shoutout po at salamat kina Jeffrey Oro, Sheena Dotolio at Ray Galvez. Mga bago to Ito rin bago. Ador Bena Obra, Estrella Suzuki, at Romeo Holo. Salamat po sa Diyos sa isang buong linggong balitaan. Wala akong naliban ngayon. Oo. Nakompleto ang linggo. Salamat din po sa ating mga bagong kauserong Pinoy. Araw-araw may mga bago tayong today bago na naman. At salamat sa lahat ng mga walang sawang tumututok po sa ating programa. Salamat po sa inyo. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ebreo 10:38 na nagsasabi, "Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend.